namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ang mga bagay na ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. O pakibati din yung katabi, sabihin nyo maganda ka pa sa gabi. Sabihin nyo naman, sagutin nyo, hindi ako uto-uto. Sabihin nyo. Of course, maniwala kayo, syempre, no? Sino sa inyo yung so far nakakakumpleto ng 3 gabi na? Palakpakan. Wow. O, sino naman sa inyo yung merong isang absent? Palakpakan. Ba, meron din. O, sino yung ngayon palang nakarating? Palakpakan. O, huli mat magaling, huli pa rin. May habol din, no? At kumpletuhin natin yung buong simbang gabi. Gusto ko ding itanong, sino sa inyo yung mga nagsisimba lang tuwing simbang gabi? Palakpakan. Oh, nahiya sila. No, sana tuwing linggo, no, lahat tayo nagsisimba din. At sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, narinig natin yung kalagayan ni Jose. Yung kalagayan ni Jose. So imagine yung kanyang sitwasyon. Magpapakasal na siya kay Maria. Magpapakasal na siya. Kaya lang nakita niya o nalaman niya na buntis. At kahit sinong lalaki, mababagabag, di ba? Kapag ka nangyari yan. Magpapakasal ka na sa pinakamamahal mo,
tapos malalaman mo yung pakakasalan mo, nabuntis, at alam mo hindi ikaw yung ama, aba, syempre, mababagabag ka talaga. Pero sa gitna ng kalagayan ni Jose, sa mga nangyari sa kanyang buhay, noong si Maria dinalaw ng anghel, nabanggit doon na gulumihanan si Maria. Pero malamang si Jose din, sa kanyang nalaman, malamang nagulumihanan din siya. Pero sa kanyang gitna ng pagkagulumihanan na iyon, matututuhan natin na unang-una, laging piliin kung ano ang tama. Laging piliin kung ano ang tama. Hindi lang yung tama, pero laging piliin ang best na dapat gawin. Ang totoo niyan, ang iniisip talaga ni Jose ay hindi yung sarili niya, kundi si Maria. Dahil meron naman siyang ibang choices na pwedeng gawin. Una, pwede niyang isumbong si Maria na nagdadalang tao na. Kaya lang sa kultura ng mga Hudyo, pag ang isang babae hindi pa tuluyang nakakasal at nahuli na buntis, anong gagawin sa kanya? Babatuhin hanggang sa mamatay. Mapapahiya si Mama Mary. Imagine that, si Mama Mary babatuhin hanggang mamatay. Yun yung unang choice ni Jose. Pangalawang choice, itong ginawa niya. Dahil kung pakakasalan niya o hihiwalayan niya ng lihim si Mama Mary, hindi na mai-expose si Maria, hindi na siya mapapahamak. Hindi malalaman ng publiko na siya'y nagdadalang tao at hindi si Jose ang ama. Pero yun sana yung best na dapat gawin. Pero yung best pala na dapat gawin ay kung ano yung sinabi ng anghel o kung ano yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. At ano yung sinabi sa kanya? Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. At kahit siguro sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, kahit siguro sa gitna ng kanyang pagkalito, at malamang iniisip niya kung panaginip lang ba talaga yung nangyari o hindi na dumalaw yung anghel, sa gitna ng kanyang lahat ng iniisip, pinili niya kung ano ang tamang gawin. Pinili niya kung ano yung best na dapat gawin. At ang best na dapat gawin ay tuluyang pakasalan si Maria. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na malamang makarelate tayo kay San Jose. Ilang sitwasyon na ba yung naranasan natin na tayo'y litong-lito at hindi alam ang gagawin? Ilang sitwasyon na ba yung naranasan natin na talagay tayo'y nagugulumihanan? At ngayon, pinapakita sa atin ni Jose na laging piliin kung ano ang best na gawin. At ang best na gawin ay yung laging nakaugnay sa ating Panginoon. Pangalawa, pinapakita ni San Jose na laging piliin ang manampalataya at magtiwala. Kung meron mangiisang bagay na pareho kay Maria at Jose, dahil pareho silang nakaranas ng pagkalito, pareho silang ginulat ng anghel, pero pareho din silang nanampalataya at nagtiwala. Siguro pwede naman nilang tanggihan yung sinabi ng anghel. Pwede namang hindi na sana din naniwala si Jose sa sinabi ng anghel. Pwede namang hiwalay niya na ng tuluyan ng palihim. Total, yun naman talaga yung tamang gawin bilang isang Hudyo. Pero ang ginawa ni Jose ay ang pinili niya ang manampalataya at maniwala, magtiwala doon sa anghel. At pag pinili natin na ilagay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa tama, alam natin na hindi tayo mabibigo. At pag nilagay natin, ibig sabihin, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, alam natin, hindi tayo mabibigo. Dahil kung ilalagay natin yung pananampalataya o pagtitiwala natin sa kapwa-tao natin, malamang pwede tayong mabigo.
Kung ilalagay natin yung ating pagtitiwala sa kayamanan, sa karangyaan, sa material na bagay, malamang mabibigo tayo. Pero kung katulad ni Jose, na ilalagay natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa kamay ng Diyos, alam natin na katulad niya, hinding-hindi tayo mabibigo. Pangatlo, pinapakita sa atin ni Jose na ang pinakamabuti pa rin gawin, bukod sa pananampalataya, sa pagpili ng tama at sa pagtitiwala, ay ang kumilos ng naaayon sa ating pananampalataya. Kumilos ng naaayon sa ating pananampalataya. Nagpakita ang anghel sa kanyang panaginip, pero kumilos si Jose hindi habang natutulog siya. Kumilos si Jose hindi habang nananaginip siya. Kumilos si Jose habang siya ay gising. Tinakas niya si Maria papuntang Ehipto, gising siya nung nangyayari yun. Pinakasalan niya si Maria, tuluyan niyang pinakasalan, pero hindi siya tulog na nangyari yun. Gising siya nang nangyari yun. At gayon din ang panawagan sa ating lahat. Ibig sabihin nun, kumilos tayo, magising tayo. Kulang ang pananampalataya, kulang ang pagtitiwala kung walang paggawa. At ito ang pinapakita sa atin ngayon ni San Jose. Unang-una, piliin kung ano ang pinakatama. Pangalawa, piliin ang manampalataya at maniwala. At pangatlo, piliin ang kumilos ng naaayon sa pananampalataya at pagtitiwala. Amen.